Praise God, purihin ng Panginoon sa araw na ito, isang pagpapala sa bawat isa na ang habag ng Diyos ay namamalagi at buhay tayo mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Pagkat sa araw-araw na ginawa ng Diyos mga kapatid ay marapat natin siyang pasalamatan sapagkat ang sanlibutan, ang panahon ay napakasama at napakagulo. Kaya maging sa mga driver mga kapatid ay talagang risk ang buhay, risk ang mga bagay-bagay na maraming kagaya doon sa amin na magkasintahan, nakamotor, naka-helmet, kompleto sa gear, pero may isang sandali patay silang dalawa. Unikot pa yung liig ng lalaki, yung mukha niya napunta sa likod. Ganon katindi mga kapatid. Kaya sa mga nagmumotor, bilisan nyo lang para mabilis ninyo ang buhay nyo. Kaya ako man natatakot na ako magmotor mga kapatid. Hindi na ako yung talagang nagpapatakbo ng mabilis na talagang kipagkarera. Kaya marami tayong dapat pasalamatan sa Diyos mga kapatid. Ako yung magbabasa ulit mga kapatid sa aklat po ng Thessalonica, ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 hanggang sa mga susunod. Tama ba? Yung mga sa verse 2. Kaya simple po. Ang Corinthians ngayon ay sa Athens, Greece. Tama ba? Search nyo. Ang Corinthians ay sa Athens, Greece. Itong Thessalonica ay bayan din ito. Hindi ko lang alam kung baka bansa na ngayon. 2 Thessalonians chapter 1 pala, verse 1 hanggang sa masusunod. Ito, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sabay ninawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Kami ay nararapat mga kapatid na mga pasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lukha at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana. Ito yung nakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica na mga mananampalataya mga kapatid. Faith groweth exceedingly, sabi niya sa English, na sila na bilang apostol ay nakikita rin niya yung mga kapatid na nag-grow. Kaya mag-ingat kayo sa mga manggagawa. Alam nila kung nag-grow kayo o hindi. Sila ang nakakaalam mga kapatid. Kaya magsumikap tayo na sa ating panahon na sinasabi na tayo ay growing, faith growing exceedingly, na tayo ay naturoan na, tayo ay lumago na sa pananampalataya. At ito ang pinakadugtong niya, ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyo lahat ay sumasagana. Sa panahon nila,
sa Thessalonica, nakita ni Apostol Pablo po ito mga kapatid. No, sa kanilang panahon, ilang panahon na ang nakaraan mga kapatid. Pero sa ating panahon, yung pag-ibig, sabi naman ni Apostol Pablo kay Timoteo ay mawawala sa huling panahon mga kapatid. Siguro tama lang na sabihin na sa isang lugar, sa isang dako ay ini-exercise na ngayon yung pag-ibig. Naramdaman nyo ba doon nung nandun kayo? Hindi ka pa man din nauupo sa bahay ng kung sino man yung pinuntahan mo, nag-uupo na ng kape. Totoo po yan. Alam nyo, nung nakaraang Pentecost, kilala nyo ba si Brother Roland? Kilala nyo? Pinakamayaman siya sa pinakamayaman sa lugar ng samin. Di ba, minsan nasarap ako, hindi ako nagkukwento, hindi ka basta taste bub lang, ganun lang. Minsan, nagtatambay ako doon sa labas, no, after Pentecost. Hindi ko alam kung anong naisip niya o anong naramdaman niya na espiritu. Ini-invite niya ako sa bahay niya. Sabi niya, brother, baka punta ka muna, doon muna tayo sa bahay, mag-naghihintay ka. Magkape muna tayo. Tignan nyo yung pag-ibig. Hindi nga kami nag-uusap ng taong yun. Hindi ko kilala yon na basta ganun-ganun lang doon. Ganun-ganun lang. Pero yung pag-ibig na niririnder nila sa lugar na yon, sumasagana na. Tama mo, Pastor? Sumasagana na. Kaya palagpagan natin ang Panginoon. Minsan sa ating komunidad, punta ka sa isang bahay. Kahit na tubig, hindi ka uupuran, no? Totoo po yun. Lalo na minsan, yung mga may kaya minsan, kahit na tubig, hindi ka bibigyan at alain mo. Talagang ganon, minsan sa community natin, sa panahon natin, wala nang pag-ibig. Hindi ko alam kung sa susunod ng panahon may pag-ibig pa, hindi ko na alam. Sa asawa nyo na lang siguro may pag-ibig, pero sa komunidad na ginagalawan natin ngayon, hindi ka na makakasumpong mga kapatid. Kaya tama lang na sa lugar na yun ay pasaganain nilang pag-ibig. Para pagdating natin doon, yun, invite na lang sila ng invite sa atin na magkape man lang, magbirinda. Di ba mga kapatid? Kaya yun, purihin ng Panginoon. Verse 4. Nakita ni Apostol Pablo sa panahon nila mga kapatid. Ano pa kami sa aming sarili ay nakakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos. Dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatian na inyong tinitiis. Siguro, sila na mga naunang lingkod ng Diyos, mas matindi yung kanilang pagkausig o pagtitiis. Kung sila naglalakad ng milya-milya, sa panahon nila, pagkain nila hindi ko alam o ano pa mang mga bagay noon, ay nakita nila na nandoon yung pagtitiis. Kaya sandaling panahon na lamang mga kapatid ang pagtitiisan natin. Amen. Mga kapatid, sandaling panahon na lamang, tapusin nyo na mga kapatid. Ganun talaga ang paglilingkod, maging sa mga naunang mga lingkod ng Diyos. Sila man din ay nagtiis para saan? Verse 5. Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos, upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, na dahil dito'y nagbabata rin naman kayo, upang ariin tayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Saan pa ninyo gusto ang kaharian ng Diyos? Sa langit o sa lupa? Mga kapatid, kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ako man din, mga kapatid, ay nangangarap din ako sa kahariang darating, kung sa lupa man o sa langit. Kasi dito ang sinabi kaharian ng Diyos. Sa ating pag-aaral sa mga panahon na ito,
ay kasi dito sa Thessalonian, ang sabi dito na mauunang bubuhay ng mga patay, tapos susunod yung mga buhay na agawin hanggang sa ulap lang. Yan yung misteryo. Hanggang sa ulap lang, mga kapatid, ay nakahang lang tayo dyan sa taas. Yan yung iniisip ko. Alam nyo, may mga paniniwala yung mga pastor na hindi mo maalis din kasi kanya-kanya naman ng pangunawa din na talagang rarap rin yung buhay. Akalain mo, diyan lang sa ulap, ang mahirap dyan. Kasi sabi sa Biblia, tas kung babasahin nyo yung buong Thessalonian, ay agawing sasalubungin sa ulap at kasama ng Panginoon. Magkakasama ng Panginoong Jesucristo, sabi doon. Ngayon, ang tanong, ako sa akin lang pag-aaral, sa akin lang ito. Kung hanggang sa ulap lang, hindi naman sa langit, papaano yung tao na dyan sa ulap lang, mga kapatid? Yun yung question. Kaya, tama din lang na sasabihin na babaguhin yung tao sa pagkaligtas upang dalhin sa karyan ng Diyos sa langit, mga kapatid. Kasi kung hanggang sa ulap lang, ay hindi pwede, mga kapatid, kasi may langit talaga. Verse 6, kung isang bagay na matuwid sa Diyos na ganti ng kapagitan ang mga pumipighati sa inyo, tuloy. At kayong mga binighati ay bigyan kasama namin ng kapighatian ay kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel, sa langit, ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Verse 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito na, mga kapatid, na hindi nagsisikilala sa Diyos. Sa Pilipinas, tanungin mo ang tao kung kilala na ang Diyos, sasabihin niya, oo. Diba? Kahit sinong tao, tanungin nyo, sabi niya, kilala niya ang Diyos. Sigurado ako, mga kapatid. Kasi bansa tayo na laganap ang salita ng Diyos. At hanggang sa ngayon, mga kapatid, maraming leader sa atin, mga kapatid. Maraming nagtayo ng kung ano-anong leader na. Kaya, kalat, na pag tinanong mo, ang tao ay kilala ng Diyos. Dalawa ito. At ebanghelyo ng ating Panginoong si Kristo. Tayo, alam nyo ba kilala nyo ba ang Diyos? Kilala nyo ba ang ebanghelyo ni Kristo? Amen. Ano ba ang ebanghelyo ni Kristo? Pagkaalam nyo? Hindi ko alam. Ang alam ko, mga kapatid, ang ebanghelyo ni Kristo, tama yung nung nakaraan, ay ang kaharian ng Diyos. Diba sabi niya, magsisi kayo, ang karyan ay malapit na. Yun yung ebanghelyo ni Kristo. Yun, kaya mapalad ang iglesia ito, mga kapatid, sapagkat itong pag-aaral na ito, yung pagkilala natin sa Diyos at saka ebanghelyo ni Kristo ay isagana sa atin, mga kapatid. Sapagkat si Pablo, ang pinangaral niya ay dalawa. Ang ebanghelyo ni Kristo at ang ebanghelyo ng Diyos, mga kapatid. Napakagaling ni Pablo, mga kapatid, na pinagkalooban siya ng ganon ng kaunawaan ng Biblia o ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya dito madadali ang marami, mga kapatid. Ayan, na maghihiganti. Ngayon, ang tanong, kung kilala mo ba ang Diyos, consider ba na hindi ka na masama? Yun ang pag-aralan niyo, mga kapatid. Kasi kung kilala mo ang Diyos, kilala mo si Kristo, bakit? Ano ba ang ginawa ni Kristo? Ano ba ang tinuro ni Kristo? Ang tanong, ano ba ang tinuro ni Kristo? Kung sinasabi mo na nanampalataya kay Kristo at sa Diyos,
simple, kaya mong makapagtiis ng mga bagay na darating sa atin. Hindi ko alam, maka may hangganan din po ako, mga kapatid. Sa tao, kung hindi niya naunawaan ang salita ng Diyos at ebanghelyo ni Kristo, baka hindi siya magtatagumpay, mga kapatid. Ano ba ang aral ng Diyos na ngayon? Ebanghelyo ng paghahanda, ebanghelyo ng pagliligtas. Ngayon, sinasabi natin, kilala natin ang Diyos, pero hindi natin ginaganap o ginagawa yung mga bagay na ito. Patawarin sana ako ng Diyos gusto ko na sinisikap ko na mababilang sa pagtakas o paghanda, mga kapatid. Kaya bumili na ako ng galon, Sister Glo. Kaya bili na lang ako ng bili, lagay na lang na ako ng lagay. Kaya lagyan ko ng date. Kaya swerte ng mga kapit na bahay namin nila, Sister Glo. May bahagi kayo. Kaya pagsikapan ninyo, mga kapatid. Ako sinisikap ko talaga, mga kapatid. Pagsikapan nyo na kilalanin ang ebanghelyo ni Kristo at ang Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat siya, ganun na lamang siya magpuri, ganun na lamang siya manampalataya na sabi niya, mamatay, mabuhay. Kung masasabi niyo rin sa paglingkod niyo, mamatay, mabuhay. Pero ako, mabuhay, mabuhay, mabuhay. Huwag mamatay. Alam ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Verse 9. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang, ayan o, yung di nakakikilala sa Diyos, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulatian ng kanyang kapangyarihan. Verse 10. Hindi po biro, hindi po madali, mga kapatid. Ang isang sabihin natin inhinyero o abogado o medical course, hindi lang sabi nila sunog kilay, tama ba? Tama ba? Kaya mostly yan mga ganyan na kurso, wala na silang kilay, tatoy na lang, nasunog eh. Sigurado yan, mga kapatid. Napakahirap, ganun yung pagpupursigi, ganun yung pagsasakripisyo ng tao. Para saan? Para sa kanyang sarili, para sa kanyang professional o ambisyon. Pero pagdating sa paglilingkod sa ating panon, easy na, mga kapatid, very easy. Kumpara sa mga naunang mga lingkod, lakad lang sila, lakad lang hanggang hindi na makabalik. Nawala eh, mga kapatid. Pero huwag kayong lakad, mga kapatid, baka mawala kayo. Ay, hindi kayo makabalik pag ganun ang gagawin nyo. Sumakay kayo kasi yung mas kabisado ng driver. Hindi na po tayo, madali na lang. Para sa akin, hindi na sakripisyo. Hindi na pagtitiis yung paglilingkod ngayon. Bakit? May mga sasakyan na kayo. Sino walang sasakyan? Lahat kayo mayroon. Ha? Oh. Hindi ko pa naman nasubukan nung bata ako na naglakad dito, Sister Glo, na nakimisa. Hindi pa naman. Pero ang alam ko, yung mga missionary na pinapadala sa amin, naglalakad po sila. Totoo po yun. Dito, nagsisulkat sila sa San Juan. Yun yung mga sakripisyo, yun yung mga tinitiis. Eh tayo, wala na tayong tinitiis. Ewan ko na lang kung yung mga misis nyo, tinitiis nyo, huwag naman, mga kapatid. At yung paglilingkod ang pinag-usapan natin. Hindi, yung pagtitiis na paglingkod ngayon, it is lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Pagsubok, lahat yan. Lahat drama sa buhay, lahat yan, mga kapatid. Noon, sila, papariling kita. Kalain mong, tututukan sila ng patalim. Huwag lang maglingkod. Eh, kung ganun ngayon, yung mga anak nila, maglingkod ka, papatayin kita. Ay, mahirap po yun, mga kapatid. Eh ngayon, kung gawin mo yan, ay wala nang pupunta sa simbahan.
wala nang maglilingkod mga kapatid. Diyan pa lang na nakaharang dyan yung mga Herodes ba ang tawag nila dyan, o mga sino ang mga tao noon. Harangin ka na ipon mo yung salita ng Diyos, ay hindi ka na babalik. Hindi ka na babalik. At mangyayari po yan mga kapatid. Hintayin na lang natin. Mangyayari po yan. Talagang pipigilan yan. Pagka paparito siya upang lulatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yon, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Ayan o. Maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisisampalataya sa araw na yon. Yung mga nagsisisampalataya lang mga kapatid. Hindi kasama yung walang pananampalataya. Kung gusto mong makita ang kalulhatian ng Diyos, ngayon pa lang, mga kapatid, manampalataya na tayo. Ngayon pa lang, sabi ko nga, hindi po kayo nagtitiis sa pananampalataya. Wala po tayong pagtitiisan. Malaya po tayong lahat na nakakapunta dito. Malaya lahat, may very accessible po tayo mga kapatid. Walang hindrance, yung gobyerno, pinapayagan tayo lahat mga kapatid. Parang mas mahirap siguro kung may humahadlang. No? COVID nga, di ba? Gusto mong pumunta pero wala naman. Pero may hangganan lahat ng mga bagay. Hindi lahat ng panahon ay tinitiis natin o nagtitiis tayo. O nananampalataya tayo, hindi. Ang pananampalataya natin ay may hangganan. At kung nagkaroon ng hangganan, magiging kahanga-hanga sa mananampalataya na ang kalulhatian ng Diyos ay makita natin mga kapatid. Pero ba? Pero ba? Dahil din dito sa lagi namin, dinadalangin kayo. Ito mga kapatid. Kaya yung mga border na mga nauna sa atin, yung mga leader o mga manggagawa, lubos na ang kanilang panalangin sa mga lingkod ng Diyos ay, ano bang pinapanalangin niyo, Pastor? Huwag pasawain, gano'n ba? Hindi, joke lang. Maging maligtas, maging masikap sa pananampalataya, maging masunurin. Mga kapatid, yan yung mga panalangin nila. Ayan. Dahil dito, lagi namin dinalangin kayo, upang kayo ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais ng kabutihan at gawa ng pananampalataya na nasa atin po yung kapangyarihan, nasa ating kamay ang paggawa, hindi nasa ibang tao, hindi doon sa mga apostol, hindi doon sa mga manggagawa. Pero ang pinakadabis ay pinapalangin tayo mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Malaki ang magagawa ng panalangin mga kapatid. Yung mga matagal ng panahon na mga kapatid na minsan hindi na talagang wala na, tapos biglang dumating. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa panalangin. Dininig ng Diyos yung panalangin. Kaya sila pumunta. Pero nawala din. Ano ba yun, Pastor? Wala din. Dininig lang, tapos wala din. Ewan ko, kapatid, basta bahala na kayo. Pero mahalaga ang panalangin. Saan ba tayo? Basta ito, ba? Upang ang pangalan ng ating Panginoong Isus ay luwalhatiin sa inyo. Kayo ay sa Kanya. Medyo mahirap po ito mga kapatid. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Isus Kristo ay luwalhatiin sa inyo. Mahirap po ito. Sa ating panahon, napakahirap po ito. Napakahirap. Parang politiko lang yan. Gumawa ng mabuti, masama pa rin. Kasi pinapasama. Sa election, susunod election na naman eh. Ganon yung taktik ng tao. Pinapasama. Yung, upang ang pangalan ng ating Panginoong si Kristo ay luwalhatiin sa inyo. Hindi na mahalaga, minsan,
Ako sa akin lang minsan hindi mahalaga na lahat ng tao ay sasabihin sa'yo na saint ka. Kasi dahil sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ang pinaka maganda dyan ay maging totoo ka lang sa sarili mo. Sapagkat tao ka lang. Pinakamahirap ito. Maging sila ang ating mga leaders na huwag nyo kaming tignan. Huwag nyo kaming, kasi may si Pastor nga human. May human hero, sabi nga niya. Kasi mahirap yung dadalhin mo yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. Huwag niyong gagamitin. Sasabihin niyo, naglilingkod ako sa Panginoong Kristo. Tapos, iba naman yung ginagawa natin. Wag, mga kapatid. Nagsisikap, mas maganda yung gano'n. Sapagkat napakataas po ng Ebanghelyo ni Kristo. Napakataas po yan. Wala siyang pagkakamali. Kaya nga sabi doon yung Ebanghelyo na kumilala sa Ebanghelyo kay Hesus Kristo, wala po siyang pagkakamali. At kayo'y sa Kanya, ayon sa biyaya ng ating Panginoon, hindi na mahalaga. Kasi ang biyaya naman ang magliligtas, hindi yung sino man. Ngayon, kung kulang, hindi mo na ipakita yung kalulatian sa tao, pero sa Diyos, yung biyaya ng ating Diyos at Panginoong Kristo at siyang magliligtas sa atin. Purihin ang Panginoon sa magandang umaga sa inyong lahat. Praise God. Praise the Lord. Kaya mga payong ito ay nauukol para sa ating lahat. Amen. Na sa kaharian ng Diyos na darating, lahat tayo ay titimbangin ng Diyos upang malaman ng Panginoon kung sino yung karapat-dapat. Amen. Mapalad tayo ngayon dahil wala tayo, madali na ang lahat ng bagay. Pinadali na ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Hindi kagaya ng pagtitiis ng mga naunang lingkod ng Panginoon. Mga apostol, grabe ang kanilang mga pagsisikap. Grabe ang kanilang mga pagtitiis. Hindi may tutumbas. Wala sa kalingkingan yung pagtitiis natin sa pagtitiis nila noon. Napakahirap. Wala tayong may pagmamalaki sa mga paggagamit sa kanila. Amen? Kaya pagdating siguro sa reward, napakaraming tatanggaping reward sa Apostol Pablo. Dahil yung pagsisikap niya, yung pagtitiis niya, ilang beses siyang muntik ka ng mamatay. Amen? Ilang beses siyang napunta sa panganib. Amen? Maraming banta sa buhay niya. At yung panghuli ay binantaan siya, huwag kang pupunta ng Pentecost. Pinagdidiwang yung Pentecost sa panahon na yun. Huwag kang pupunta, manganganib ka. Pero sabi niya, kalooban ng Diyos, pumunta siya at naging huling Pentecost na nadakip siya. At yung torture na ginawa sa kanya, napakahirap. At sabi ko, maraming reward ang tatanggapin niya sapagkat yung sa pagsisikap, sa pagtitiis, sa lahat ng ginawa niya, naging leader siya, naging tagapagturo siya ng ibang mga, si Timothy, ay tinuruan niyang mahusay, sila ng Silvano. At yung karunungan ay pinagkaroon pa sa kanya ng Diyos. Amen? Napakataas. Na sabihin kong yung karunungan na taglay natin ngayon ay galing sa kanya. Galing kay Apostol Pablo. Nag-upgrade tayo, nag-update tayo ng understanding,
na itinuro sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ay konti na lang. Amen? Unlike sa ibang mga apostol, napakalaki ng agwat. Kung itutumbas natin ang karunungan tinaglay natin ngayon, sa ibang mga apostol, ang laki ng agwat. Dahil yung understanding about Christ, yung pagkakilala sa Ebanghelyo ni Jesucristo, pagkakilala sa Ebanghelyo ng Diyos at pagkakilala sa pagpapahayag ni Apostol Pablo, napakalaki ng agwat sa ibang mga apostol. Pero sa Apostol Pablo talagang napakalaki ng agwat, napakataas ng pagkagamit sa kanya ng Panginoon. Pero sa ibang mga apostol, although hindi nila inabot ang karunungan na ito, ay wala pa rin tayo ng pagmamalaki sa kanila. Sa paghihirap, sa pagtitiis sa kanilang dinanas at sa mga sakripisyo, hindi pa rin tayo may tumbas sa kanilang pinagdaanan. Amen? At hindi naman sila hahanapan ng Diyos, hindi sila hahatulan ng Diyos patungkol sa Ebanghelyo ng pagkakilala kay Kristo. Hindi sila hahatulan doon. Sapagkat hindi nahayag sa kanilang kapanahonan ang Ebanghelyo ng pagkakilala. Sabi ko sa inyo noon, kung tinawag ka noon at tinawag ka ngayon, hindi mo pwedeng hanapin sa mga tinawag ngayon yung Ebanghelyo noon. Dahil dito sila tinawag. At yung Ebanghelyong ito ngayon ang dapat nilang sampalatayanan at tanggapin at paniwalaan. Yung Ebanghelyo nung nakaraan, kung sampalatayanan nila at tanggapin, well and good. Amen? Pero hindi mo pwedeng hanapin sa kanila yung Ebanghelyo sa nakaraan. Amen? Kaya, pag-aaral lang mga kapatid. Hindi tayo pwedeng ikumpara sa kanila sa pagtitiis. Bunga tayo ng kanilang mga pagpapagal. Bunga lang tayo. Amen? Ngunit, hayaan nyo, dadanasin din natin yun. Dadanasin din natin yun. Yung ultimate sacrifices sa ating pananampalataya. Dadanasin din natin yun. Kasi ang kinakailangan sa pananampalataya, hanggang sa ikaw ay mag-retire, kailangan hawak mo ang pananampalataya. At mahirap din yun. Kasi hanggang mamatay ka, hawak mo ang pananampalataya yun, paninindigan mo yun, yun ang pahayag ng mga apostol o ng Espiritu sa mga apostol na dapat natin maging kanagayan sa paglilingkod. Amen? Kasi sinabi ko mag-retire ay yung matulog ka na. Kamatayan nga. Nahawak mo pa rin ang pananampalataya niyo. Mahirap din yun. Amen? Ngunit sa atin, sa mga mananatiling buhay hanggang sa magparito ng Panginoon, hindi rin tayo excuse sa mga pagtitiis at sakripisyo pagdadaanan din natin ang mga bagay na yun. Amen? Ang buto, ang tutubaran, ano pa? ano pa? Mga Romans chapter 8, sa mga panghuling parte ng mga talata, mabasa ko yan. Sino makapag-iwalay na sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Nadanasan lahat ni Apostol Pablo. Tayo hindi pa. Amen? Nagugutom tayo. Isang kainan lang. Sila Apostol Pablo, talagang gutom. Maglalakbay, pagod, hirap, walang kain. Amen? Pero sa atin, wala, hindi pa natin nabandaanan ng mga bagay na yun. But, lahat tayo
ay darating sa ultimate testing ng ating pananampalataya. Amen? Yung mga nanatiling buhay, dadaanan din natin yun. Pagdadaanan din natin yun. Kailan sa pagparito, bago sa pagtatag o paghahayag ng kaharian ng Diyos dito sa sanlibutan. Amen? The tribulation will come. Yun ay sinasabi ng Biblia. Amen? Pagdadaanan din natin yun. Kaya, show your best according to your faith. Amen? Ipakita nyo ang pinakamainam sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. Pagtiisan natin ang gutom, pagtiisan natin ang kahirapan, pagtiisan natin ang kahubaran, ang lahat ng mga bagay na ito para maipakita natin sa Diyos na tayo nga ay nasa pananampalataya at nasa pagsunod. Amen? Dahil bago ang kaharian ng Diyos, darating ang tribulation, darating ang great tribulation na sinasabi nila. Amen? Na sinasabi, ang lahat ng sanlibutan ay daranas ng gutom, ang lahat ng sanlibutan ay daranas ng salot, ang lahat ng sanlibutan ay darating sa pagkasira. Amen? Darating sa pagkasira, ngunit hindi lubos na mawawasak. 4:27 ng Jeremiah. Balikan natin. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Okay, gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kamakasan. Kita nyo, talagang ang galing ng Spiritong nagtuturo sa atin. Kita nyo, sinabi, hindi mawawasak ang sanlibutan ng buong buo. May matitira, may ililigtas ang Diyos. Ito. Amen. Talagang napaka-galing ng Spiritong gumagabay sa atin. Itinuturo ang lahat ng mga bagay nito. And this is the will of the Lord. Amen. Ngayon, ipinapahayag ng Diyos sa atin ito. Amen. Na hindi alam ng lahat ng pananampalataya. Dahil ang alam nila, mawawasak ang sanlibutan at ang lahat ay patay o buhay ay mararapture. Amen. Pero nabasa natin sa pag-aaral, bababa o matatatag ang kaharian ng Diyos dito sa sanlibutan. Kasi ang pag-aharian niya, pag lahat na rapture. Revelation 11:15. At tumihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan, the kingdom of this world, ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan kailanman. Amen? Maghahari ang ating Panginoon Kristo dito sa sanlibutan. Kung lahat na rapture, lahat mawasak, sino paghaharian niya? Multo. Wala rin multo sa panahon na yun. Bakit? Lahat ng kaluluwa na rapture, kung wala rapture, iisip nila. Sino paghaharian niya? Wala. Kaya nga, tama ang pagtuturo ng Espiritu sa Iglesia ito patungkol sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. At magiging sa ating Panginoong Kristo ang kaharian niya ay matatatag sa sanlibutan na ito. Amen. Salamat sa Diyos. Tinuruan niya tayo kung ano ang ayon sa kalooban, ayon sa panukala, at ayon sa pagpapahayag ng Panginoon. Amen. At makikita nilang lahat ng mga hindi tumatalima sa pananampalataya ng Diyos na pumapatnubay sa iglesia nito o nagturo sa atin ang lahat ng mga bagay nito ay totoong Diyos. Amen. Sila din naman naniniwala sa totoong Diyos. Kaya lang, wala sa lubos na pagkakilala. Amen. Wala sa lubos na pagkakilala. And
hinayaan ba ng Diyos na maging gayon? Amen. Tingnan mo ako dito. Naghanap ang Diyos ng pwedeng mapagkatiwalaan. Amen. Ng pwedeng sabihin natin matuwid sa kanyang harapan. Pero naman ang ginawa ng Diyos. Si Abraham, he is one of the many people in the world. Amen? Marami ng tao noong panahon na yun. Pero siya ang nakita ng Diyos. Amen? Ganun din sa buong sanlibutan na ito. Napakaraming pananampalataya. Bakit tayo? Tayo rin ang nakita ng Diyos. Kaya, this is all the will of the Lord. Hindi natin pwedeng tanungin ng Diyos, bakit yung ibang pananampalataya, sabihin nila, bakit sila? Amen? Ngayon tayo, sabihin na, hindi natin pwedeng itanong, bakit tayo? Kasi nga, isang malaking pribileyo ito, na nakatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos. Isa lang masasabi natin, nakatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos. Yun na lamang ang masasabihin natin. Kung sasabihin ng iba, mapangahas kayo sa inyong mga pagtuturo. Sabihin na lang natin, nakasumpong kami ng biyaya sa harap ng Diyos. Sabihin na lang, gano'n na lang. Nakasumpong kami ng biyaya sa harap ng Diyos. At kung paano, sabihin nyo mga nakasulat. Sabihin nyo yung mga nanawaan nyo. Sabihin niyo yung mga pag-aaral na ginagawa natin na hindi nila naabot pa. Amen. Ang karaan ng Diyos ay may tatatag dito sa sanlibutan. Hindi nila alam yun. Although nababasa nila may kaharaan darating. Pero hindi nila naunawaan kung paano matatatag ang karaan ng Diyos dito sa lupa. Hindi nila alam. Kasi nga, rapture ang inaasahan nila lahat. At kung sa paggawasak, walang matitira. Amen. Hindi nila alam yun. Ituro nyo sa kanila. Sabihin niyo sa kanila, ganito ang sabi ng pahayag sa banal na kasulatan. Amen. Yan nga yung unang-unang i-share natin sa kanila. Ang rapture ay para lang sa mga patay. Yan nga sana, kung sabi ni Jesus, magtagaan ng mga turo mo, baka sakali. Yun naisip ko, ang rapture ay para lang sa mga patay. Wala sa buhay. At dire-diretso na yun, At dumating nga yung understanding sa akin na ipapahayag ang ebanghelyo ng kaharian at kung magkabay darating ang wakas, sabi ko, baka yun ang missing. At kung sakaling may pagpapahayag ng gano'n, hindi ako ang authorized sila ng mga tagapagpapalagay. Siguro, one day, sabihin ko, i-share ko yun kay Pastor Tre. Kung paano, anong magiging reaction niya. Pero na-share na niya minsan eh. Nakaharian nga ay mayayag sa buong sanlibutan at darating ang oras. Na-share niya na yan. Ang termino niya kasi, may pangaral na. Yung nga lang yung understanding ay wala. May pangaral na, but understanding is lacking. Kaya, salamat sa Diyos sapagkat sa atin ay siguro niya ang mga bagay na ito. Bakit nga gayon? Dahil nasunod natin kung ano ang mga bagay na nakasulat. Di ba tayo magpapasalamat na lang sa Diyos? Hindi na natin i-questionin ang Diyos. Amen? Ngayon, kung sila magsasabi at magtatanong para sa atin, sabihin nyo na lamang, nakasumpong kami ng biyaya sa harapan ng Diyos. Amen? At gaya na lang din naman ni Abraham. Amen? Bakit? May lahi ba kayo ni Abraham? Ano? Masasagot nyo? Wala tayong lahi ni Abraham, pero
Connected tayo kay Abraham. Amen? Binhi na tayo ni Abraham. Hindi nyo alam yun? Binasa na natin ng mga nakaraan. Galatians 3:27. Diba? Sino mang nabautisman kay Kristo ay ibinhi si Kristo. Hindi na siya, wala ng Hudyo, Grego, wala ng babae, lalaki, wala ng bata, matanda, wala ng bungi, kalbo, wala na. Pare-pareho na tayo sa harap ng Panginoon. Amen? At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham at tagapagmana ng pangako. Binhi na tayo ni Abraham. Amen? Binhi na tayo ni Abraham. Hindi na. Biblia na nagpapahayag. At tahasan ko nang sasabihin din sa inyo. Amen? I-prepare na tayo ng Diyos na isipin ninyo na tayo ay banal na binhi. Amen? May banal na binhi. Kumbaga, inculcate nyo na sa inyong puso at sa inyong isip that we are the holy seed. Amen? At para maihanda nyo rin ang inyong mga sarili patungo sa kabanalan na dinadala tayo ng Diyos. Amen? Para sa kanyang kanya. Holy nation. Doon tayo. 9:2 yata ng Ezra. Tignan natin. Ezra 9:2. Kaya banal na binhi. Sapagkat ginawa nila ang kanilang mga anak na babae sa ng kanilang sarili at sa kanilang mga anak na lalaki. Na anupat ang banal na binhi. Sino yan? Ang Israel. Ang anak ni Jacob, ang anak ni Isaac, na anak ni Abraham. Yung pagdadaloy ng pangako ng Diyos kay Abraham, sila yung tinatawag na holy seed. Ay nahalo sa mga bayan ng mga lupain, ang kamay ng mga prinsipe at ng mga pinuno ay naging puno sa pagsalangsang na ito. Amen? Mayroong banal na binhi, pinagdadaluyan ng pangako. May pinangako kay Abraham na binhi. Amen? At tayo, mayroon na tayong bahagi. Galatians 3:27 o 29. Sugkatin na natin. Galatians 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa Panginoon. Amen? Binhi ba kayo ni Abraham? Hindi. But through Christ, amen, tayo ngayon ay may pagkakataon o may karapatan. Amen? Karapatan pa lang. Darating tayo sa panahon na kung saan tatawagin tayong anak ng Diyos. Amen? Darating tayo na sa panahon na tatawagin tayong anak ng Diyos. Romans 9:26. Puri ng Panginoon. Tayo po yung magsitay mga kapatid. Salamat tayo sa Diyos. Lumunod tayo sa Panginoon. Pasalamat tayo. Amen. Yan na lamang magagawa natin sa Panginoon. Pasalamat, pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa Diyos. Amen. Huwag na tayong humingi muna ng kung ano-anong bagay sa Panginoon. Alam ng Diyos ang naisipan natin. Alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin. Amen. Bigyan muna natin ng karugaraan ng Panginoon sa Kanyang kabutihan sa bawat isa. Amen. Purihin ng Diyos. Awitin natin ang dakila. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Banal na tayo. Puso at susumpahal paging nakating mo. Ang dakilang Diyos, purihin na Panginoon. Sa umagang ito, narito kami sa aming mga
pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa iyo mga gawa, sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa aming kalagitnaan. Hindi namin matalos at hindi namin maabot kung anong biyaya ang dumadaloy. Ngunit ipinaunawa mo sa amin ang lahat ng ito. At ito ang iyong sariling kalooban para sa iyong mga lingkod. Para sa amin, O Diyos, na pinagpahayagan mo ng mga bagay na ito. Para sa iyong kaluwalhatian at sa iyong kadakilaan. At ang mga pagpapahayag na ito ay siya rin namin ituturo at ipapangaral sa mga susunod na henerasyon. O Lord,